Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development at ng lokal na pamahalaan ng Malilipot Albay ang paglilipat ng internally displaced persons na naninirahan sa dalawang pampublikong paaralan sa munisipyo. Layo nitong matiyak ang mas ligtas na lugar para sa mga lumikas na residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa kagawaran, nakapag-set up na sila ng mahigit 100 tent sa newly established tent city ng lungsod. Tinitiyak naman ng DSWD ang patuloy na pagtulong ng kagawaran sa mga apektadong pamilya gaya na lang ng pagbibigay ng family food packs. Nagpaabot ang Agriculture Department ng 76.1 million pesos na halaga ng agri-fishery projects sa Aklan. Layo nitong mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda gamit ang mga makabagong teknolohiya at kagamitan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang seguridad sa pagkain ng bansa. Kabilang sa mga ipinamahagi ng kagawaran ay ang mga tractor at harvester, insurance indemnity checks at mga fiberglass boat para sa mga mangingisda. Dahil dito, inaasahang bababa pa ang gastos at magiging mas masagana ang pamumuhay ng mga benepisyaryo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapia Mapita. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Nagkaroon ng engkwentro sa bayan ng Dato Hofer, Maguindano del Sur sa pagitan ng grupo ng kasundaluhan at ng lokal na terorisang tinatawag na Dawla Islamiyah Hassan Group. Umabot ng ilang oras ang sagupaan na nagresulta sa pagkasugat at pagkasawi ng isang miyembro ng militar na hindi na pinangalanan. Naganap ang engkwentro sa Sitio Bagurot, Barangay Tuwayan, Mother Dato Hofer, Maguindano del Sur matapos maglusad ng decisive military operations ang 9th Battalion o Bigkis Lahi Batalyon ni Loki, commanding officer ng 90 ID, ang operasyon na nagresulta sa palitan ng putok laban sa mga elemento ng lokal na teroristang grupo. Ayon sa ulat, napilitang umatras at tumakas ang ilang miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group. Kaugnay nito, patuloy ang isinasagawang pursuit operations ng mga kasundaluhan sa lugar at sa karatig na barangay. Samantala, ang mga sibilyan sa apektadong lugar ay napilitang magsilikas bilang pag-iwas sa engkwentro. Sila ay pansamantalang nanunuluyan sa gymnasium ng barangay. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa hanay ng mga sibilyan. Patuloy ang operasyon ng militar sa Sitio Bagurot, Barangay Tuwayan, Mother Dato Hofer, Maguindano del Sur para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.